araw, magdamag. Tuloy-tuloy ang pagsiserbisyo ng Radyo 630 kasama ang pinaka-pinagkakatiwalaang kaserbisyo. Nasamahan mo kami ha. Huwag tayo makinig dun sa ingay. Maging aktibo tayo. Pihit na sa Radyo 630. Walang lunch break ang pagseserbisyo. Kasama nyo sa tanghalian, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus, kasama si Migs Bustos. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo. Ninia Corpus, tuwing alas 12 ng tanghali, dito lamang sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Araw, magdamag. Tuloy-tuloy ang pagsiserbisyo ng Radyo 630 kasama ang pinaka-pinagkakatiwalaang kaserbisyo. Nasamahan mo kami ha. Huwag tayo makinig dun sa ingay. Maging aktibo tayo. Pihit na sa Radyo 630. Live traffic update muna tayo mga karangkada. Ang nakikita nyo sa inyong mga screen, sa kaliwang bahagi ng inyong screen, yung hindi gumagalaw ang traffic, yan ay basically itong nire-report natin ay kanto ng EDSA, sabi part ng EDSA Muñoz. Yung nakita nyo sa left side, yan yung southbound ng EDSA. Yan yung papuntang North EDSA, papuntang Quezon Avenue, papuntang Cubao, papuntang Makati. So talagang mabagal ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito dyan dahil dumadaan yan mismo sa gilid ng Muñoz Market. Sa right side ng inyong mga screen, yung mabilis ang daloy ng mga sasakyan, yan yung papunta naman ng NLEX, Balintawak area at Monumento. Lunes, March 3, 2025. Kapit na Pilipinas. Isang araw na naman ng maiinit na balita. Ako po si Ninia Corpus. Walang palalampasin, walang iiwanan. Naririnig tayo sa Radyo 630, 92.3 FM Radio Manila at Regional FMR Station sa buong bansa. Ako po si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Kabi-kabilang sunog sumiklab sa Cebu at Lapu-Lapu City, maging sa ilang lugar sa Metro Manila. Sa pool sa CCTV, transaksyon ng droga, nauwi sa pamamaril, isa sugatan. Nasa 10,000 pisong koleksyon ng simbahan, tinangay ng construction worker. Isang saksi sa pagnanakaw, sinaksak ng suspect bago tumakas. Matinding init, ramdam na. Umpisa na ba ng summer season? Alamin. At independent film na Anora, big winner sa 97th Academy Awards. Simula pa lang ng Fire Prevention Month pero ilang insidente na ng sunog ang naiulat. Sa tala ng Bureau of Fire Protection, umabot na sa 530 ang naiulat na insidente ng sunog sa Metro Manila nitong Enero at Pebrero. Narito ang report. Pasado alas 5 ng umaga kanina nang sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Sitio Masagana, Alabang, Muntinlupa. Umabot pa ito sa third alarm bago naapula makalipas ang isang oras. Tinatayang aabot sa 50 pamilya ang apektado ng sunog. Inaalab pa ng Bureau of Fire Protection ang halaga ng pinsala, gayon din ang pinagmulan ng apoy. Nilamon din ng apoy ang ilang bahay sa Puok Daang Tubo, Barangay UP Campus. Ayon sa Bureau of Fire Protection, alas 9:27 kanina nang rumesponde sila sa sunog. Umabot hanggang third alarm ang sunog bago idineklarang fire out pasado alas 11 ng umaga. Ayon sa barangay, hindi bababa sa 40 bahay ang natupok at nasa 60 pamilya naman ang apektado. Balitang sunog pa rin sa Cebu City, higit 100 bahay naman ang naabo. Narito ang marangkadang balita ni FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Nangita pa agya. Nangita
Nabulabog ang tulog ng mga residente sa Barangay Alaska sa Mambaling, Cebu City nang sumiklab ang sunog madaling araw kahapon. Kinailangan pang magbangka ng mga bumbero para mapuntahan ang lugar malapit sa dagat. Pagkatapos ng mahigit 3 oras, naapula rin ang sunog na tumupok sa mahigit 100 bahay. Nananatili sa gym ng barangay ang nasa halos 900 individual na nawala ng tirahan. Walang naiulat na nasugatan o nasawi sa sunog. Kinahapunan, isa pang sunog ang sumiklab din sa isang bunkhouse sa South Road Properties. Agad naman itong naapula. Nagkumahog ang mga residenteng tumulong na rin sa pag-apula ng apoy matapos sumiklab ang sunog sa Barangay Luok nitong Sabado, 1:00 ng hapon. Nahirapan ang mga bumbero na pasukin ang lugar dahil sa makikitid na daan. Matapos ang mahigit 1 oras, naapula rin ang apoy. Bagamat walang naiulat na nasaktan o nasawi sa sunog, 12 bahay naman ang natupok. Pansamantalang nanunuluyan sa evacuation center ang pamilyang naapektuhan ng sunog. Patuloy pang inaalam ang sanhi ng magkakasunod na sunog. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Sa pool sa CCTV nang malapitang pagbabarilin ang isang lalaki sa gitna ng pakikipagtransaksyon ng iligal na droga. May report si FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Sa CCTV footage na ito, makikita ang isang lalaking naglalakad sa crossing sa Tagunol, Barangay Mambaling, Cebu nitong Sabado ng gabi. Maya-maya, lumapit ito sa 2 lalaking sakay ng motorsiklo. Tila may inabot ang lalaki sa angkas. Pagkatapos iabot, bigla nalang pinagbabaril ang lalaki. Nakilala ang biktimang si alias Vin. Nakilala naman ang 2 suspect na sina alias Fredo at alias Melchor. Base sa investigasyon, umamin ang biktima na katransaksyon niya sa iligal na droga ang 2. Aniya, inutusan siya ng isang kakilala mula sa kulungan na ibigay ang droga kay alias Fredo. Tinamaan ang biktima sa iba't ibang bahagi ng katawan. Maswerte namang nakahingi agad siya ng tulong kaya't agad na nadala sa ospital. Tinutugis na ang 2 suspect. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Arestado ang 6 na suspect na sangkot sa iligal na droga sa magkahiwalay na operasyon sa Pampanga at Bulacan. Narito ang umaarangkadang balita ni FMR News Central Luzon correspondent Gracie Rutao. Kalaboso ang 61 taong gulang na babae matapos mahulihan na mahigit 300,000 pisong halaga ng shabu madaling araw nitong Sabado sa Angeles City, Pampanga. Nakuha sa suspect ang nasa 53 gramo ng shabu at marked money. Bago ito, naaresto rin sa Angeles City si alias June nitong Biyernes ng gabi. Nakuha naman sa kanya ang nasa 374,000 pesos na halaga ng droga. Sa Bukawi, Bulacan naman, arestado rin ang 2 high-value target. Bukod sa higit 890,000 pesos na halaga ng droga, nakuha rin mula sa mga suspect ang 1 baril at mga bala. Sa May Kawayan naman, arestado rin ang isang negosyanteng babae kasama ang isa pang suspect na taga Caloocan City. Aabot naman sa 600,000 pesos ang nakuhang droga sa mga suspect. Ang mga operatiba namin ay nagtatrabaho 24/7 upang hulihin ang mga drug traffickers at para masiguro na mananatiling ligtas ang ating mga komunidad. Ang mga operasyon pong ito ay nagpapakita ng aming matibay na determinasyon na wasakin ang network ng iligal na droga at dalhin ang mga salarin sa hustisya. Sa tala ng PRO3, mula January 1 hanggang February 22, 2025, umabot na sa 43 million pesos ang halaga ng iligal na drogang nasamsam mula sa higit 1,000 suspect. Gracie Rutao, umaarangkada sa pagbabalita. Arestado ang isang construction worker sa Florida Blanca, Pampanga matapos magnakaw at manaksak sa bahay ng isang treasurer ng simbahan. Nagbabalik si Gracie Rutao. Kalaboso ang isang construction worker matapos pagnakawan ang bahay ng isang treasurer ng Seventh-day Adventist sa Florida Blanca, Pampanga. Pumasok ang suspect sa bahay at dumaan sa kisame. Ninakaw niya ang isang cellphone at shoulder bag na may nagkakahalagang 10,000 pesos. Pera ito mula sa koleksyon ng simbahan. Nahuli siya sa akto ng isa sa mga residente. Sinubukan siyang pigilan pero sinaksak ng suspect ang biktima gamit ang gunting saka ito tumakas. Agad tumawag ng saklolo ang mga biktima sa pulis na nagpapatrol sa lugar.
Nahuli ang suspect sa isang follow-up operation sa Barangay Dampe. Na-recover naman ang mga ninakaw na gamit at isang motorsiklo na ginamit sa pagtakas. Gracie Rotao, umaarangkada sa pagbabalita. Bad news naman sa mga kapatid nating commuter, nakatakda na kasing isara muna ang EDSA busway para bigyang daan ang rehabilitasyon sa EDSA. Ayon sa DPWH, uunahing ayusin sa rehab ang busway, kaya plano munang isara ang magkabilang linya nito. Ibig sabihin sa ibang lanes muna padadaanin ang mga bus. Tiniyak naman ng Department of Public Works and Highways o DPWH na magdamagan nilang tatrabahuin ang proyekto para mabilis matapos. Nakipagpulong na raw sila sa Transportation Department at MMDA para maayos ang sistema sa traffic. Bukod sa busway, target na unti-unting i-rehab ang iba pang bahagi ng EDSA. Planong simulan ang proyekto ngayong Marso. Tiniyak ng Malacanang na may mananagot sa pagguho ng Santa Maria Cabagan Bridge sa Isabela. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, naglunsad na sila ng investigasyon. Bubusisiin ng palasyo kung may nangyaring katiwalian sa pagtatayo ng proyekto. Gumuho ang bahagi ng tulay nitong Huwebes kung saan 6 na tao ang sugatan. Nangyari yan, wala pang isang buwan matapos itong buksan sa publiko. 2019 pa sana bubuksan ang tulay pero kinailangan muna itong isailalim sa retrofitting. Patuloy ang pagsisikap ng gobyerno na ayusin at palakasin ang ating mga kalsada, tulay at iba pang infrastruktura upang matiyak ang ligtas at epektibong transportasyon para sa publiko. Kabilang dito ang rehabilitasyon ng EDSA busway at ang investigasyon sa Isabela Bridge. Para pag-usapan ng mga bagong proyekto at hapon sa sektor na ito, kasama natin ngayon via phone patch si DPWH Secretary Manny Bonoan. Magandang hapon po, Secretary. Welcome po sa Arangkada Balita. Jack Batallones po at Nina Corpus. Hi, good afternoon po. Magandang hapon po, Jeff, sa Nina. Magandang hapon po sa ating mga taga-subaybay. Okay, Secretary, siguro unahin ko na muna yung tungkol doon sa nasirang tulay sa Isabela. Kamusta ho yung investigation po natin, sir, doon? Well, nag-render ng report yung mga investigating team natin kanina. And there has been findings. Una-una, I think ang kwan natin dito, initial findings is na overstress yung tulay because of the passage of heavily loaded trucks, no? And supposed to be dapat hindi pa sila dumadaan doon kasi hindi pa binubuksan ng DPWH yung pagpasok ng trucks dapat kasi hindi pa na yung Sir, medyo pangit lang ho natin yung konting signal. Sige, sir, try po natin ulit. Hello? Yes, sir. Opo. Yeah. Ibig ko sabihin, meron yung finding na overstress yung tulay. Because yung pagpassage ng mga convoy ng mga trucks, ng mga trucks na heavily loaded. Okay. Na heavily loaded, na nagkakarga ng, I think, mga bato na may bigat na about 100 tons bawat isa, no? Okay, sir. Unfortunately, 3 trucks yata yung nagko-convoy, but the second truck na nando doon yun ang Okay. isa eh. Okay. Anyway, dapat hindi pa ho pinapadaanan yan kasi hindi pa ho nagagawa yung confirmatory loading para doon sa ginawang retrofitting. Opo. Dapat may mga signage. Okay. Opo, medyo hindi maganda yung signal no? ni Secretary. Pero magandang tanong nga dyan, partner. Kasi yun nga, sinasabi is yung mga mabibigat daw na truck. Pero sige, granting na masyadong mabibigat yung pero bago lang yung tulay. Oo nga, at Diba? bilyon ng dapat ba ginastos ay dyan, light vehicles lang? Kasi maganda yung structure nun eh. So maganda rin matanong
Yeah, yung maganda siguro matanong natin yung history, kailan siya ginawa. At sinong nagpagawa? Oo, anong administration ba to? O kung Oo ano, nga eh. Yun nga, sana Sino ang makabalik sa nagpagawa? Sino ang naglabas ng pera? Oo. 'Di ba? Dahil may mga naglalabas ngayon ng kanilang sama ng loob dahil nga bakit naman daw ganyan, no? Kaka-turnover lang. Tsaka di ba pag Sino na naman daw ang nire-retrofit, kung pagkakaintindi ko, di ba pag nire-retrofit, pag yun yung katulad ng Kamuning flyover, nire-retrofit siya after ilang decades. Pero ito kakagawa lang, di ba? Ilang Oo taon nga pa lang, eh, tapos diba? nire-retrofit pa lang. Although, syempre, hindi naman ako expert. Hindi Kaya na maganda naman tayo sana, expert. maganda makausap natin si Secretary Bonoan once na maging maayos yung signal niya. Pati rin, kasi syempre, tatanungin din natin is magandang issue is yung sa EDSA busway. Yes, talaga Yung bang isasara yun? Yun Kasi nga ako, eh. edi ang traffic. Oo, di ba? Kung gagawin yun, saan dadaan sila? So, babalik ba sila doon sa dati nila, yung sa rightmost lane? Or makikihalo sila sa private vehicles? Okay. Sana mamaya makausap Oo. natin uli si Secretary Bonoan. Yes. Samantala, sa ibang balita, mas pinapaboran ng mga botante ang mga kandidatong suportado ang mga isyong malapit sa sikmura ng taong bayan. Lumabas dito na mas iboboto ng marami ang mga kandidato na magsusulong sa pagpapalago ng agrikultura, food security, kalusugan, edukasyon at iba pa. Lumabas naman sa survey na 53% lang ng respondents ang boboto sa mga tatakbo na magsusulong ng patas sa paglilitis sa bise. Ayon sa Stratbase na nagkomisyon sa survey, lumalabas sa survey nga na ito na mas prioridad pa rin talaga ng mga Pinoy ang mga isyong malapit sa sikmura nila ngayong halalan. Ginawa ang survey sa 1,800 respondents noong February 15 hanggang 19. Lumabas sa bagong survey nga ng SWS na mas prioridad pa rin ng mga Pilipino ang mga isyong malapit sa kanilang pamumuhay tulad ng agrikultura, edukasyon at kalusugan. Ano ang tingin ng taong bayan? Narito ang mga hirit nila dito sa Masa Sabi. May trabaho ngayon ang tatupagin. Kasi kung wala kang trabaho, mahirap. Alam mo, yung buhay ng tao, mahal pa bilhin. Pagbaba po ng mga bilihin, tapos taasan po ang sahod. Yung mga tambay po, dapat po, imbis na magbigay po sila ng ayuda, magbigay na po sila ng trabaho. Number one dyan, siyempre, yung dapat tugunan nila, yung kahirapan. Kasi yan naman ang talagang ugat ng lahat ng problema eh. Sana matugunan yung mga pangangailangan ng tao, mas lalo sa kalusugan dahil hirap, mas lalo sa aming mga mahihirap. Yung makaahon tayo sa hirap, mabigyan ng magandang trabaho. Edukasyon ng mga bata. Sana mahigpitan po yung natin, seguridad nung tungkol sa South China Sea natin, tungkol sa sahod po ng mga empleyado natin, sir, benefits. Para mas maunawaan ang naging resulta ng survey at kung paano nito maaaring maapektuhan ang darating na halalan, makakasama natin ngayon sa linya ng telepono si Professor Edmund Tayaw, Pangulo at CEO ng Political Economic Elemental Researchers and Strategists o PEERS at professorial lecturer sa San Beda University Graduate School of Law. Professor Tayaw, magandang hapon po at salamat po muli sa inyong pagpapaunlak sa amin dito sa Arangkada Balita. Magandang hapon at salamat din sa pag-anyaya. Okay, Professor, ano po ang masasabi ninyo? Ano inyong analysis dito po sa pinakahuling survey na ito, sir? Unang-una, tingnan muna natin yung survey, no? Kasi madalas basta survey pinag-uusapan. Pero para sa mga tumitingin ng mga survey, unang-una, hindi ito dapat na maging batayan ng pagpili ninyo, no? Although this survey I understand, no, hindi naman yung kung sinong iboboto o kung sinong nangunguna sa boto ang tinanong lang, ano. Pangalawa, yung bang survey ay face-to-face kasi hindi totoo ang survey kapag sinasabi na social media, no? Kasi hindi mo makocompute hindi ka makakagawa ng stratified sampling, hindi ka din determine ng margin of error kung yan ay hindi face-to-face at hindi social media.
unang-una kapag social media yung survey mo, hindi siya talaga survey kasi hindi mo din alam kung sino sumasagot sa iyo, hindi mo alam kung sino yung ang tawag dito, yung account holder, no? Minsan akala mo yung account holder ay botante, yung pala bata pa, no? So, yun yung mga una nating tingnan pagdating sa surveys, ano? So, and apart from that, when we make our decisions, tingnan nating mabuting tayo mismo ang magsaliksik kung ano yung mga issue na importante sa atin. Yun ang dapat na maging batayan kung paano tayo pipili kung sinong iboboto. Okay, Professor tayo, tanong ko lang kasi 'di ba yan yung lumalabas sa survey, yan yung mga priorities po nila. Pero at the same time, meron din kasi lumalabas iba yung survey ng mga senatorial balls at nakita natin yung mga names doon. Nagtutugma ho ba yung yung result ng mga senatorial surveys saka dito sa survey na ito po? Kumbaga nagre-reflect po. Maganda yung tanong mo. Actually, kaya nga inuna ko yung explanation na yun kasi hindi sila nagtutugma. Pagka nakita mo yung itong nireport ninyo na survey, importante sa mga tao, kahirapan, trabaho, presyo ng bilihin. Pero pagdating sa pagpili nila ng kandidato, ang pinipili nila yung pagka tinanong mo kung anong panukala niya, ibabalik sa iyo yung tanong. At ang lumalabas na sa mga survey, kung sino yung hindi talaga natin maaasahan na makakapag-contribute significantly sa Senado. Alam mo, lagi kong sinasabi, kung babalikan natin yung mga 10 o 15 taon na nakaraan sa Senado, napakalayo sa Senado natin ngayon. Dati-dati kapag manunood ka at makikinig sa balitaktakan nila sa Senado, marami kang matututunan. Ngayon hindi ko na maintindihan kung ano yung pinag-uusapan at ano pa yung mga prioridad other than ayuda, wala na ako nadinig na kumbaga malalim na usapan o malalim na issue na kino-consider ng ating mga senador. So hindi sila nagtutugma, tama lang na pag-isipan ng tao yung mga kailangan, at yun na nga, trabaho, presyo ng bilihin, essentially these are gut issues, kahirapan, poverty. Pero yun na nga, hindi naman nila pinag-iisipan kung sana dapat inaalam nila lahat ng mga kandidato kung sino dito yung talagang makakapag-bigay ng solusyon dito sa mga issue na ito. Tsaka lumalabas rin nga po sa survey na medyo mababa, mas mababa yung kanilang kumbaga pakialam pagdating doon sa impeachment trial ng vice-presidente at sinasabi nga dito na mas concerned po nga sila dun sa kakainin nila, presyo ng bilihin, at iba pa. Actually, kasi hindi din masyadong naiintindihan ng tao kung anong epekto nitong impeachment. Kung maiintindihan nila na habang merong gang impeachment, hindi makakagalaw masyado ang ating gobyerno, hindi makakapag-desisyon ng tama, hindi mabibigyan ng oras, yung mga dapat bigyan ng oras, yung mga priorities, kumbaga, yung mga mas mahirap na issue, hindi nila talaga iisipin na ito ay may kinalaman sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Pero actually, hindi dapat sabihin na politika lang yan, na ito ay differences lang, ng mga politiko. Actually, yun ng differences ng politiko ang rason kung bakit nagkakaroon tayo ng problema. So hangga't hindi nare-resolve yan, marami tayong problema. Hindi din natin ma-resolve yung problema natin. Okay. So pag naintindihan ng taong bayan yan, siguro magbabago ng paningin o pag-intindi. Professor, siguro dagdagan na rin natin, kasi alam mo, lalo na pag sa social media, mabuti kayo, pinag-uusapan ninyo yan sa mainstream media, pero sa social media, ang daming ingay, and to a certain extent, of course, it goes without saying that much of the noise that we're getting from the social media is also dahil na rin sa influensya, dapat pala
doon tayo sa lengguwahe na maintindihan ng ating mga kababayan. Ano? Yung ingay na yun dahil na din sa ano ba sa Tagalog yung orchestrated o organisadong paraan ng paglito sa mga tao. Alam mo, magandang example na nga lang itong West Philippine Sea. Isang ka naman nakakita ng sasabihin na hindi atin at imbento lamang yung West Philippine Sea. Kapag kang nadinig na ganon, alam mo na kagad na iyan fake news. So dapat mas maging mapanuri ang ating mga kababayan. Prof, last question na po mula sa akin. Medyo mahaba itong usapan sana. Marami pa sana maganda. Pero ito itatanong ko. Babalikan ko po yung sinabi nyo with regards to sa, yung sa quality ng mga senators a few years back kumpara sa composition. Professor, tingin nyo, nagkaroon ng bumaba yung kalidad ba ng mga kandidato natin ngayon? Pinagpipilian? Bumaba yung kalidad kasi nga alam mo I don't think it has something to do with culture. Maraming nagsasabi na kultura, ikaw ba papayag ka na pag sinabing Pilipino, yung kultura ng Pilipino may problema kasi pag sinabi mong kultura, ibig sabihin hindi na natin mababago. We might as well just give up. Sabi nga nila, pakamatay na lang tayo, wala nang pag-asa kasi kultura 'yan. Kasi culture is something that is inherent and far-reaching, no? But mainly we're talking about political behavior, and political behavior has something to do is an output or a result of political systems. Wala nga tayong political system, wala tayong tunay na political party, no? Kaya walang kumbaga walang naghihimay, walang nagpeprepara, walang namimili ng matinong kandidato bago sila tumakbo. Ang nangyayari sa atin kapag naging popular ang isang tao at nagkaroon siya ng kakayahan tumakbo, nagkaroon siya ng sarili niyang pera, no? Pagising niya sa umaga wala siyang magawa, takbo nga kaya ako, no? At maging congressman ako o maging senador ako. Minsan nga nagbibiroan kami magkakaibigan. Dapat pala nagtinda na lang ako ng pares, no? Para makatakbo ko para maging congressman, no? Kasi dahil nga sa wala tayong sistema, ang nangyayari dinadaan na lang natin sa popularidad. So, kaya lagi kong sinasabi, ang paggogobyerno, mga kababayan, ang paggogobyerno hindi yan show business, hindi yan sayawan, hindi yan kantahan, yan po seryosong bagay. Kaya hindi tayo dapat pipili ng mga tao na ang alam lang magpatawa, no, ang alam lang kumanta, no, at sumayaw. Dapat mas laliman natin at pag-isipan natin mabuti kung sinong iboboto natin. Oo nga po. Sige po. Tama po. Maraming salamat, Professor Edmond Tayaw. Salamat po. Nanawagan si House Assistant Majority Leader Jay Kung-hoon kay Defense Secretary Gilbert Chodoro na paigtingin ang seguridad sa mga kampo militar at ahensya ng gobyerno matapos ang pagkakaaresto ng mga hinihinalang Chinese spies. Ayon kay Kung-hoon, malinaw na banta sa pambansang seguridad ang dayuhang paniniktik, kaya't dapat palakasin ang counterintelligence at cyber defense ng bansa. Nagbabala rin ang National Security Council sa posibleng pakikialam ng mga ito sa halalan ngayong 2025. Kaya iginiit ni Kung-hoon na hindi dapat hayaan ang anumang banta ng sovereignty ng Pilipinas. Balikan po natin si Secretary Manny Bunuan ng DPWH. Secretary, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi ulit po sa atin at sa ating mga taga-subaybay. Yes, sir. Okay, Secretary, kanina nga pinag-uusapan natin yung nag-collapse na bridge dyan sa Isabela, no? Yes, opo. Opo, at kinikwento nyo nga po na medyo hindi dapat, may mga dumaan na hindi dapat. Oo. Yung isa naman pong banda, marami po ang nagtataka dahil ang laki-laki po ng ginastos dito sa bridge po na ito. At ang tanong po ng marami, sino na naman po ang kumita? So saan po itong anggulo po na ito? Ano po masasabi nyo dyan? Sino ba nagbigay at naglabas ng pera para po dyan? At paano po ginawa yan? Secretary, bago lang Kailan yung tulay yan, di ba? Bago lang yung tulay po na yan, di ba? Baka mahaba-habang usapan to, Sec. Tema na po. In a nutshell. Ito tulay na ito po ay nagsimula pa noong 2000.
ang detailed engineering design po nitong tulay na ito nagsimula pa po noong 2012, no? Natapos yata yung detailed engineering design nito noong 2013 at ang start of construction nito 2014. Okay. And, so I think it took some time actually before the bridge was finally completed. And sa tingin namin, yung historically, yung bridge had to go also some revisions in the design because of yung kailangan po yung i-adjust yung seismic parameters in the design works para mas matibay yung tulay. And there are other factors that have to be adjusted. So Noong hindi nga ho napadaanan ito ng vehicles from the time na natapos yata yung original construction nito in 2018 yata if I'm not mistaken. Tapos ang kwan ho nito is actually nagkaroon po ng retrofitting works because of these adjustments noong 2022 yan, early 2022. Yes. Before this administration took over, no? Oo nga. And it was completed actually in 2024 and initially it was supposed to be initially opened. It was opened actually to light vehicles only. Oo nga. Itong February 2025. So ganun po yan. Unfortunately, may mga dumaan na mga heavily loaded trucks. Oo nga po. Pero yun nga, Secretary, sino yung contractor po nito, ng project po na to, na-identify na po? Yung contractor nito is RD Interior. Is a long, naman dito, kahit na nung ako'y nasa department pa, matagal na ng contractor ito and specialized in bridge construction to. Okay. Meron ho ba siyang similar incident na nagkaproblema yung tulay? Wala po. Ito po. Ito lang yung una. Ano pa bang iba niyang ginawang mga tulay? Marami po. Marami pong tulay. Siya pa rin I think is also part yung, if you remember, meron ho tayong ginawang viaduct sa Ilocos Norte. Yung, pangalan to, yung mahabang viaduct going to. Marami po siyang tulay na ginagawa eh. Pero hindi ito yung first na tulay niya, itong sa Isabela? Hindi po. Hindi. Ano po ang masasabi niyo dun sa sinabi ng Malacanang that heads will roll kapag napatunayan na may bahid po ng korupsyon? Itong pagpapagawa nitong bridge na ito that took 10 years, ano? At ginastusan nga ng 1.2 billion pesos. Yeah, well, we'll continue to do the investigations. We have focused on the technical aspect of the bridge, no? And, we'll continue and also to look into the liability of yung mga truck na dapat hindi pa daw dumaan doon kasi marami hong signages nilinagay doon na dapat hindi bawal ang mga heavy trucks. Mga trucks actually, per se. Only light vehicles would allowed muna. Okay. Because we have to undertake yung confirmation loading test para doon sa retrofitting na ginawa po sana. Okay. Secretary, malipat naman tayo dito sa EDSA busway. Ano ho ba talaga plano? Gaano katagal isasarado? Paano hong gagawin natin? Saan dadaan yung mga bus po? Pagka sinimulan ho namin yung rehabilitation ng EDSA, we in coordination with the OTR and MMDA, I think yung mga bus lanes will have to be opened actually, no? Open, but yung mga stations nila because it will, ang balita ko sa DOTR, gagawa rin sila ng improvement ng mga bus stations nila. So yung, while we are doing the rehabilitation of EDSA, the busways will still have to be opened until we complete the entire rehabilitation of EDSA. But mga shared lanes lang muna. Because we will not be able to afford to close one lane. Already in EDSA plus the busway. Yun nga. So hindi po isasara yung busway, Secretary? Yun po ang scheme na pinag-uusapan po namin. Because as I said, pagka natapos namin yung busway, halimbawa, hindi na
tapos magsasara na naman kami ng isang lane. So you can just imagine there will be 3 lanes just na lanes na maiwan. So palagay ko it will have to be still a shared lanes until we complete rehabilitation. So hindi isasara, tama po ba? Hindi isasara yung bus lane, pero i-share na siya ng mga iba pang, other than the bus? Yes, isi-shared muna kasi hindi nga natin pwedeng isara eh. Oo, so pwede nang dumaan yung mga hindi na mahuhuli yung mga kumbaga, dadaan sa bus lane. lahat So pwede kumbaga na. parang wala ng bus lane. Wala na mga Except doon sa mga stations po nila. Okay. May mga certain stations na hindi pwede dumaan. May mga stations po nila na dapat walang makadaan doon sa okay. Nako, sige sir. Nako, marami sana kami yung tanong. Pero again, maraming salamat po sa oras na binigay nyo sa amin. DPWH Secretary Manny Bonoan. Okay po, salamat po. Salamat po, sir. Sa aming pagbabalik, ang mga kilalanin ang mga umuwing wagi sa Oscars 2025. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Pinagsusumite ng courtesy resignations ng Malacanang ang lahat ng appointed officials ng Presidential Communications Office o PCO. Yan ay para daw mas malayang magampanan ng bagong Communications Secretary ang kanyang mga tungkulin. Sakop ng memorandum ang lahat ng presidential appointees sa iba't ibang opisina ng PCO. Hanggang nitong Biyernes lamang pinayagang makapag-submit ang mga opisyal. February 24 nang manumpa bilang bagong PCO Secretary si Jay Ruiz. Pinalitan niya ang nagbitiw na si dating PCO Acting Secretary Cesar Chavez. Ngayong Women's Month, binigyang diin ni House Speaker Martin Romualdez ang kahalagahan ng gender equality at women empowerment. Ayon sa kanya, hindi lamang ito selebrasyon, kundi isang panawagan para sa mas maraming oportunidad para sa kababaihan sa lahat ng sektor. Sa kanyang mensahe, kinilala ni Speaker Romualdez ang matagal ng kontribusyon ng kababaihan sa pag-unlad ng bansa mula sa tahanan hanggang sa mga industriya at pamahalaan. Pero sabi niya marami pa rin kailangang gawin upang matiyak na bawat babae ay may kalayaang maabot ang kanyang buong potensyal. Dagdag pa niya ang pagpapalakas ng kababaihan ay nangangahulugan din ng pagpapalakas ng mga pamilya, komunidad at ng buong bayan. Iginiit ni House Assistant Majority Leader at Ako Bicol Party List Representative Jill Bungalon na premature o masyado pang maaga para pag-usapan kung sino ang papalit kay Vice President Sara Duterte kung mapapatalsik siya sa pwesto. Tugon ito sa hamon ni Senate President Cheese Escudero na dapat tiyakin ng mga kongresista na hindi nila tatanggapin ang alok na maging kapalit ni VP Sara. Din ni Bungalon, wala pang ganitong usapan sa Kamara at mas nakatutok sila sa impeachment trial. Hindi sa posibleng kapalit ng pangalawang Pangulo. Samantala, patuloy namang lumalalim ang issue ng ghost students sa ilang eskwelahan. Ayon sa kanya, posibleng may anomalya sa paggamit ng pondo sa edukasyon, kaya dapat imbestigahan ito ng Kongreso. At tungkol sa isyung yan, kasama natin ngayon live via phone patch or ano? Makasama natin sa linya ng telepono si House Assistant Majority Leader at Ako Bicol Party List Representative Jill Bungalon. Tatalakayin natin ang impeachment trial ni VP Sara Duterte at yun nga, yung tungkol dun sa mga ghost students na sinasabi. Oo. Magandang gabi po, Congressman. Welcome po sa Arangkada Balita. Jack Batallones po at Nina Corpus. Sa magandang gabi, Jack at Nina, at magandang gabi sa tagapakinig ng iyong programa. Opo. Okay, well, unahin nga po natin itong ghost students kasi ngayon ko lang nabalitaan po ano po ba ang nangyari dito? Meron daw mga kumita, mga private schools dahil po dito sa mga ghost students na ito. Pakipaliwanag nga po, Congressman. Regarding ho dyan sa issue ng ito pong mga ghost students na apparently ay nakabenepisyo daw, ito pong tinatawag na Senior High School Voucher Program.
supposed to be itong programang ito ay tumutulong doon sa mga senior high school na hindi na kaya i-accommodate ng ating po mga public schools, and then sila po ay magbibigyan ng pagkakataon na mag-enroll sa mga pangpribadong paaralan, at bilang katulong ating pong gobyerno ay sila po ay mag-undergo or mag-enroll dito po sa tinatawag na Senior High School Voucher Program. Ibig sabihin, nagbibigay po ng tulong pinansyal o subsidiya ang ating pong gobyerno upang matustusan ang kanilang pag-aaral at makapagtapos na kanila pong senior high school. But unfortunately, Jack at Nina, base po sa naging investigasyon at nagkakaroon na po ng internal probe ang ating Department of Education, meron pong mga na-found out na mga ghost beneficiaries nito pong mga senior high school students, no, na supposedly ay dapat talagang napupunta doon sa mga qualified students entitled to receive this program. And unfortunately, we have, I guess, 9 to 12 schools, private schools across the country na pinaniniwalaan kasang-sangkot po sa anomalyang ito. Okay, sir, pero yun nga, no, malaki. 2016, at tama ho ba? Paano ho natin na-discover po to? Well, of course, unang-una, doon po sa audit, no? Apparently, tumanggap yung mga estudyante, but in truth and in fact, wala naman talaga mga estudyante na naka-enroll doon sa mga pangpribadong mga paaral na supposed to be ay pinapadala ang ating po mga estudyante para pa mag-aral bilang senior high school. So, dahil dyan, na-found out na more or less 50 million pesos ang nasasayang na pera ng taong bayan at napupunta sa wala, no? Dahil ibig sabihin, wala naman talagang estudyante ang nakinabang dito, at yun po yung kailangan natin alamin, no? Kung paano yung skema, yung modus at yung mga irregularidad na kailangan natin alamin sa mas masusing investigation. And that is why we are calling for an investigation, and probably the Congress will call for a House investigation para tignan ano yung mga polisiya, ano yung mga programa, ano yung mga remedial legislation na baka sakaling kailanganin upang matugunan at mabigyan ng aksyon ng problemang ito. So, sir, parallel investigation to kasabay nung ginagawa ng DepEd, di ba? Meron silang internal probe din po. Yes, tama ka. Meron silang internal probe at mas maganda siguro magkaroon po ng parallel investigation ang Kamara. Alright. Okay. Mapunta naman tayo sa usapang Sir, impeachment. kamusta yung paghahanda po natin sa impeachment trial po ni VP Sara, sir? Kamusta yung ginagawa? Handa na po ba tayo? Well, handa na po yung mga panel of prosecutors. In fact, linggo-linggo po nagkakaroon po kami ng pagpupulong upang talakayin at of course yung ating magiging paghahanda nito pong magiging impeachment trial. We treat it as if na yung impeachment trial ay mangyayari bukas or makalawa. So mas mabuti po na maging handa anumang oras, at hindi ho natin alam na baka magkaroon po ng pagbabago sa magiging desisyon. At least yung mga prosecutors po ay handa po pag nagsimula po ang impeachment trial. So may mga nagtatanong po kung sakali po at ma-impeach nga ang ating ma-convict ang ating vice-presidente po dahil na-impeach na siya Sa pwesto. Sino po ang papalit sa kanya? Well, yung papalit po sa just in case na ma-impeach at ma-convict ang ating pong vice-presidente, malinaw po ang nakasaad sa ating konstitusyon o sa ligang batas na ang ating pong Pangulo ay pipili ng magiging kapalit. At ang magiging kapalit na ito ay miyembro po galing sa Senado o kaya naman galing po sa House of Representatives. Pero kung titignan natin ang mga kwalifikasyon po ng mga pagiging vice-presidente, halos pareho lang po sila na magiging senador at ang pagiging congressman, except doon po sa kwalifikasyon ng edad. Dapat ang isang vice-presidente ay may edad na 40 anyos. So having said that, yun po yung nakasaad sa ating konstitusyon, at kung sino man po ang inominate ng ating pong Pangulo bilang papalit na vice-presidente, ayan po ay subject for approval ng House of the Senate at House of Representatives voting separately, at ang required vote po ay simple majority lamang.
Okay. Ayun. So hindi automatic kasi may nagsasabi yung Senate Yung President. succession, Opo, Senate walang ganun President, po. like si Oo. Senator Cheese Escudero daw, automatic. So pwedeng hindi siya ang piliin. Kung sakali, hypothetically lang po, the President can choose anyone as long as pasok dun sa requirements na yon. Opo, ganun po yun, sir. Tama po yung pagkakaintindihan namin. Well, tama po. Hindi ibig sabihin na number 3 yung Senate President at number 4 po yung House Speaker. Sila na po yung papalit. At yung may kapangyarihan po ay ang ating Pangulo mag-nomina at pumili ng magiging Vice Presidente. Okay, nako, maraming salamat po, Congressman Jill Bongalon. Alam ko, marami nang sa mga kababayan natin excited na nga din mag-start yung impeachment trial. At good luck po, alam ko, naghahanda na nga kayo para sa impeachment trial po na ito. Magandang gabi po. Salamat po at magandang gabi po. Sa aming pagbabalik, maghanda na daw sa matinding init, danger level na ang heat index sa Metro Manila. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik na Arangkada Balita. Maghanda na po tayo sa matinding init. Nagbabala ang Pag-asa na aabot sa danger level ang heat index sa Metro Manila ngayong Lunes at Martes. Posibleng umabot sa 46 degrees Celsius ang init na mararamdaman. Dahil dito ilang lungsod na ang nagsuspinde ng kanilang klase para maprotektahan ang mga estudyante laban sa heat-related illnesses gaya ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Payo ng Department of Health, iwasan ang matagalang pagbabad sa araw, lalo na mula 10 a.m. hanggang 4 p.m. Gumamit ng payong o sombrero at siguraduhing uminom ng maraming tubig. Nag-abiso na nga ang Pag-asa sa inaasahang matinding init. At kaugnay niyan, makakausap po natin via phone patch si Chanel Dominguez. Siya po ang weather specialist ng Pag-asa. Magandang gabi po sa inyo, Miss Chanel or Chanel. Magandang gabi din po sa inyo. Pumasok ang tag-init. Magandang gabi din po sa inyo at magandang gabi din po sa mga tagapakinig po natin. So, weather update po muna tayo. So, yun po, wala po kasi tayong northeast monsoon or hanging amihan. Kung maalala po natin, ito po yung malamig po na hangin na nakaka-apekto sa anumang parte po ng ating bansa. Sa ngayon, easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko ang umiiral po sa bansa natin, kaya po nakakaranas din po tayo ng mainit at maalinsangan na panahon sa malaking bahagi po ng ating bansa. Pero asahan pa rin po natin yung mga pag-ulan, mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Quezon, Laguna, Rizal at Davao Oriental. Dulot po ito ng easterlies. And then para naman sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan natin na mainit at maalinsangan at tanghali hanggang hapon na may tsansa po ng mga panandaliang pag-ulan dulot ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Naasahan po natin ang forecast po natin na heat index para sa Metro Manila bukas ay 38 to 39 degrees Celsius. Kahapon po nakapagtala po tayo ng 41 degrees Celsius na heat index dito po sa Metro Manila. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang gabi. Ma'am Chanel, kailan ba ang hudyat ng summer? Sa ngayon po, nakikita po natin, possible po magkaroon na po tayo ng pagbalik po ng northeast monsoon, pero hindi na po siya ganun kalamig katulad po ng mga nakaraan po natin. Ito po hinihintay po natin na totally mawala siya or hindi na po siya umiiral sa anumang parte po ng ating bansa para makapag-announce po tayo ng tag-init. Pero yun nga, napakainit po, no? Parang medyo nagkabiglaan. Last week malamig pa. Parang walang slow transition. No? Normal ba to? Pagising na lang Sa ngayon po, nandito po tayo sa tinatawag po natin transition. Pa-transition na rin po tayo ng tag-init po natin. Kung maalala din po natin, hindi naman na din po ganun umiiral yung northeast monsoon po natin ng mga nakarang araw. Hindi na rin po siya ganun kalakasan po. Okay. Maraming salamat. Ingat po tayo, ha? Yes po, ingat po. Kayo rin po, maraming salamat, Ms. Chanel Dominguez, Pag-asa Weather Specialist. Samantala, magandang balita mula sa Vatican. Ayon sa pinakabagong update, nasa maayos na kondisyon na si Pope Francis at hindi na kinakailangan ng mechanical ventilation para makahinga. Higit 2 linggo nang nasa Gemelli Hospital ang Santo Papa matapos ma-diagnose na may matinding respiratory infection at double pneumonia.
Ayon sa Vatican, bagamat patuloy pa rin siyang binibigyan ng oxygen, wala na siyang lagnat at nananatiling stable ang kanyang kondisyon. At sa gitna po ng patuloy na laban para sa kapakanan ng mga hayop, isang nakakagulat nga na insidente ang naiulat dyan sa Murcia, Negros noong isang linggo. Isang aso ang pinana gamit ang mahahabang pako. Kasama natin ngayon via Zoom si Miss Spy De Kelling mula po sa Back Project PH. Ito po nga, Back Project PH ay isang organisasyong nagsusulong ng animal welfare at nagsisikap na sagipin at alagaan ang mga hayop dyan po sa Negros Island. Alamin po natin ang kanilang hakbang at panawagan para sa mas mahigpit na proteksyon ng ating mga alagang hayop. Yan, magandang gabi po, Miss Spy. Okay. Nakamute. Nakamute po ata kayo, ma'am. Yes. Ninya sila yung ito yung nag-rescue doon kay TikTok. TikTok. Yeah. Tsaka doon sa yung isa pang dampana. Kaya maganda, finally makakausap natin si Miss Spy. Yes. Tsaka yung Back Project pala, initials yan ng, ito ang ibig sabihin ng Bacolod Animal. Yes, Bacolod Animal Chance and Hope. Kasi maganda makausap talaga yung mga dahil sila yung laging first responder sa mga insidente gano'n. Tsaka doon lang sa area na yan, yung Murcia. Oo, bakit parang kumbaga after ni TikTok, nasundan pa hindi siya naging natakot. Oo. At tinuloy pa. Tsaka yun nga. Okay. Ayan. Yes, Spy. Spy. Good evening. Hello, good evening po. Good evening po sa inyo lahat. Yes, okay. So, ano na ang latest natin dito nga sa nangyaring pagpana ng mga aso tulad nga ni TikTok, na tuntun na po ba natin kung sino ang gumagawa nito? As of this moment po, still in this investigation pa rin po yung ginagawa ng kapulisan natin. And according po kay Mayor Javier Benitez, at yung PNP officer po natin led by Major Sherwin Fernandez, is wala pa po tayong witness na nakukuha na pwedeng i-identify yung sino yung perpetrator natin dito. Although meron po tayong anonymous na witness na ayaw po magpasabi kung sino po sila, na natatakot din po silang humarap at identify yung perpetrator natin. Kasi alam nila na kung kusang kayang gawin ito sa hayop, pwede din itong gawin sa tao din. Ma'am, tingin ba natin isang tao lang or grupo lang ang gumagawa nito? Or kasi di ba, after ni TikTok, may nasundan pa Hindi siya natakot kahit may reward na. Tingin nyo, isang tao lang gumagawa or isang grupo lang gumagawa nito? Hindi pa po nila nasasabi doon, galing po mismo sa PNP po natin. Kasi sabi nga nila, there's still no solid evidence pa talaga na pwedeng sabihin nila na isang tao lang. But as of this moment, meron silang isa. Pero hindi nila pwedeng masasabi na marami sila. Tapos ano pong ginamit? Sabi ko kasi pana pero parang meron din Indian target po talaga yung ginawa sa yung ginamit sa kanya. Tama po ba yan? Yung improvised na pako? Tama po ba? Yeah. Oo, so yung improvised na pako. Tama po yun. Mahahabang pako, tapos nabinend yung gumawa dulo, na siya. parang pa-hook. Tama ho ba, Miss Spy, no? Ganun nga po. Yung sabi nga, yun yung ginagamit sa mga gang war daw. Yung yes, yun po yun. Yun po yun. Kaya nga po. Katakot naman. Sana po mahanap na, no? At so far, kumusta naman po yung mga biktima nitong tao na to? Si TikTok at si Bulldog. Actually, kapupunta ko lang po kaninang hapon kay TikTok. Gumagala-gala na po siya sa loob ng clinic ng One Vet. At pero in my observation po sa kanya as a dog trainer at dog behaviorist trainer din po, nakikita ko doon kay TikTok talagang traumatized po talaga yung aso. And makikita mo rin po sa mukha niya, malungkot siya. So, kailangan po sa asong ito is talagang emotional support po talaga. Hindi lang po yung napababayaan na siya sa isang sulok lang. Kailangan po talaga yung emotional support para itong aso ay makarecover dun sa trauma na naranasan niya. Okay. Naku, maraming salamat po, Miss Spy De Kelling, sa ganyang klaseng mga advocacy na tumutulong ho kayo sa mga ganitong animal abuse. And asahan nyo po na magka-follow up pa kami. Eventually, sana mahuli na yung suspect dito. Yes po, ganun din po sa amin po. Yes, maraming salamat po at magandang gabi po. Magandang gabi po. Nagbigay ng
selebrasyon at saya ang singer-songwriter na si Rico Blanco sa mga residente ng St. Vincent Stramby Home for the Aged matapos ang kanyang surprise visit. Bukod sa kanyang performance, naghandog din si Rico ng mga electric fan, kama at wheelchair para sa mga lolo't lola na naninirahan sa Home for the Aged na to. Kilala si Rico hindi lang sa kanyang musika, kundi pati na rin sa kanyang malasakit sa kapwa. Kahit abala sa kanyang tour at music projects, inilaan niya ang kanyang oras para makapagbigay ng ngiti at saya sa mga matatanda. Isang simpleng pagkilos pero napakalaking regalo para sa ating mga lolo at lola. Ikaw ang hangin na humahalik sa akin. Panaw na naman ng pag-ibig. Panaw na naman. Kaya at least napasaya niya yung mga lolo at lola natin. Sana next time tayo rin pasayahin dito. Oo sana, nga, di ba? Sana Arangkada dito. balita. Ganda yung kanta na yun. Oo. At yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako po si Nina Corpus. At ako naman po si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita!